Good morning po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong update rito sa South Luzon Expressway Toll Road 4 dito sa portion ng Santo Tomas Interchange mga kabayan. Ating silipin ngayon itong portion ng Barangay Makiling at papuntang Geothermal, papuntang Barangay San Antonio. Kung ano na po ang progress rito sa bundok na ito mga kabayan, dahil ito na lamang po ang natitirang hadlang mga kabayan, dahil di umano ay ngayong 2026 bago magpasko mayroong partial operation kung makahabol itong portion ng Santo Tomas Interchange dito sa Package A. Now, samahan niyo po sa Porca Studio mga bayan sa ating panibagong update rito sa SLEX TR4 South Luzon Expressway Toll Road 4 na may habang 66.74 kilometers, no? From Santo Tomas, Batangas hanggang Barangay Mayaw, Lucena. Let's go! So ito po mga kabayan yung pinaka-entrada ng SLEX TR4. Ito na po yung Santo Tomas Interchange. At kabang-abang ito mga kabayan dahil ito po yung pinaka-entrada. Imbes ito yung pinaka-entrada, ito dapat yung naunang natapos. Pero ito yung nahuli. Mula rito sa Santo Tomas, Macban Interchange at San Pablo at Yaong, halos doon ay simentado na. So ayan po mga kabayan, no? Napakalaking progress. So ayan po yung may dump truck sa baba. Dati wala pang semento yan. Ngayon may nilatag ng semento, 2 lane na po, magkabilang side. Ayan po mga kabayan, no? Sa baba natin. Napaka gandang balita dahil paspasan na pala dyan ngayon ang paglatag ng konkretong semento. Ito po yung trumpet design mga bayan. Ito yung pinaka circle, no? Kung ikaw ay papasok na sa SLEX TR4 going to Lucena City, no? Papuntang San Pablo or Candelaria. Ayan mga bayan. Yung baba naman natin, yan na po yung SLEX TR3. Yung kaharap sa ating kamera ay papuntang Calamba, papuntang Maynila na po yan. So dito po tatawid kung ikaw ay papuntang Tiaong, ay napakabilis na pong biyahe nito mga bayan. At yung Maharlika Highway, at asahan natin na maibsan po yung trapiko dyan. Dahil alam naman natin itong Santo Tomas mga bayan ay talagang industrial complex po ito. So ayan na po yung doon sa unahan, sa bandang taas, yan na po yung bundok na paspasan ngayon. At yan po ang ating pupuntahan ngayon para makita natin yung progress ngayong araw Sabado, May 23, 2026 mga kabayan. Bago ang lahat, baka naman paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin. Huwag niyo ipagkait mga kabayan dahil ito ay kaabang-abang po ito at napaka-informative po itong content natin. Malaman ng ating mga kabayan na ito po ang sagot sa matagal nating kahilingan na mapabilis na yung biyahe natin Manila papuntang Bicol. Yang kaharap sa ating kamera ngayon mga bayan ay papuntang Lipa City, Batangas, no? Batangas City. Yan mga bayan, yung alignment ng SLEX, oh. So ayan po mga bayan, yung mahabang column niyan, ayan po sa bandang kanan natin. Diyan po ay gagawa sila ng isang tulay dahil ito po ay Barangay Road papunta doon sa Ayala, no? Ayan grabe yung poste mga bayan, napakadambuhala ito. So maiksi lang naman to mga bayan, kaso grabe yung poste. Ang kapal. So ayun na po mga kabayan, masisilayan po natin ngayon yung mismong drone shot natin dito sa isang exclusive subdivision rito.
no? Last update natin rito, mga 2 linggo pa lang. So ayan na po yung mismong gagawing tulay dyan, patawid dyan sa isang subdivision. So ayan na po yung progress. Mamaya-maya ay ibaba natin yung drone natin. Subukan natin na lapitan ng husto para makita ng malapitan itong alignment dito sa subdivision. So ayan po, halata na po mga kabayan sa bandang kaliwa na may base course na po yan mga kabayan na nilatag nila sa bandang left side. Pero itong right side mga kabayan, tinatambakan pa po nila ng lupa sa right side. So yung left side, ayan na po, halata na po yung base course. So hindi na to magtatagal mga kabayan, posible baka first week ng June ito ay magsimula na po ang paglatag ng concrete cement dito sa portion na ito. Dahil doon sa mismong pinaka-interchange na sisilayan natin kaganina mga kabayan, na yung circle mismo ay mahaba na yung nilatag na concrete cement at may naidagdag po na 2 lane karugtong doon sa mismong tulay patawid sa SLEX TR3. So ayan na po yung mga dump truck, no? Paspasan yung gawa ngayon mga kabayan dahil bukas linggo ay posibleng pag linggo kasi mga kabayan wala silang pasok, no? Pero yung iba po may pasok. Yung minamadali siguro ng husto. Pero kukunti lang po yung pumapasok. So ayan po mga kabayan, muntik na yung drone natin sa kahoy sumabit. Kitang-kita na po natin yung base course sa baba, ano? So ayan na po yung tulay sa baba. Nangingitim sa mga bayan. Nangingitim sa mismong bakal. Grabe ang tindi ng bakal. Talagang hindi tinitipid sa materyales. Ang kontraktor nito mga bayan ay Jimco. Nagulat din po tayo dahil tayo ay may update rin po tayo doon sa flood control doon sa Marikina. Ay talagang pati ang Jimco, kinuha rin pala sila ng subcontractor doon sa mismong Marikina flood control, na ang main contractor doon mga bayan ay Japanese contractor. 2 contractor doon, Toyo at Shimizu joint venture. So ayan po yung gagawin tulay dyan. Grabe yung bakal, siksik, liglig, umapaw. Kaya high quality din po gumawa itong Jimco mga kabayan. Pang international din po. Kaya shout out po sa Jimco company, no? Matindi rin, pang world class din, para ding AEI Corporation pag gumawa. Talagang hindi tinitipid yung mga materyales para sa infrastructure. Ang lupit. So ayan po mga bayan, no? Pakita ko lang sa inyo yung pinaka-latest update rito. Binabaan ko yung ating lipad para makita natin ng malapitan itong mismong kaganapan rito sa loob ng isang subdivision. Hindi ko na pangalanan, no, kung anong pangalan ng subdivision nito mga kabayan. Search nyo lang. Baka mag-sponsor pa sa atin yung subdivision na yan. Ako, Diyos ko po. So ayan yung malayo. Kitang-kita po natin yung golf dyan mga kabayan. Alam naman natin kung sinong may-ari dyan mga bayan, no? Yung golf sa bandang kaliwa. Napakagandang location. Ang ganda, grabe. Malapit na rin sa interchange ng SLEX TR4. So, dito sa portion na ito mga bayan, kapag ang lipad ng ating drone ay nasa 100 meters, ay nawawala yung signal. Pero pag babaan siya, magkakaroon ng signal. Nakakalito. So, ibig sabihin, sa taas mayroong interference signal. So, ayan po mga bayan, no? Hala, parang may latag ng konkretong simento. Ayan, no? Kulay puti. Hindi pa.
base course pa rin din ang nilatag nila dyan mga kabayan. At mayroon ng bakod. Ayan ang bakod mga kabayan sa magkabilaan. So sa ating video na ito mga kabayan, mayroon tayong part 2, no? Dahil sobrang haba na nito. Mula doon sa mismong tunnel sa area ng tapat ng geothermal, may ground shot tayo doon papuntang Barangay San Antonio para makikita rin ninyo yung pangalawang bundok doon na kung ano na po ang progress. So baka isabay ito. Ay ito mga kabayan yung binabaan natin ng drone. Ay kitang-kita natin mga kabayan. Kanina kasi tinaasan natin dahil sa may ibon na uwak, kulay itim. Binabanatan na naman yung drone natin. So ayan po mga kabayan, klarong-klaro yung base course na ilatag na po rito sa bandang kaliwa. Ayan po. Ang lalim na palang tanggal rito mga kabayan. Kung titingnan natin sa drone, ayan naman yung uwak oh. Makikita natin sa drone shot natin mga kabayan, kapag 100 meters ang taas, ay parang ang babaw lang. Pero ang lalim pala, grabe. Ang bilis ng progress mga kabayan. Grabe ang bilis. Ang laki ng bawas ng lupa pala dyan. So ayan, papuntahan natin yung drone doon sa mismong pinaka-interchange, no? Para makita ninyo mga kabayan yung pinaka-progressed. Yung araw Sabado, May 23, no? 23 ba ngayon or 24? Paki-comment na lang po down below mga kabayan. Maraming salamat. So sa portion na ito, yan sa baba, kung nasa simentado tayo, papasok sa isang subdivision, ay ang taas na yan. Sobrang taas na po yung tambak ng lupa dyan mga kabayan. Grabe. So, yan po yung tulay kaganina na kung saan dyan tayo dumaan. Dyan tayo lumusot pa kanan, no? So, ayan na po yung pinaka-poste. Grabe yung poste na yun mga kabayan. Ang talagang napaka-lapad. At dudugtungan pa yan sa bandang kaliwa. Another ganyan naman kalapad. So napakalapad po yan na portion na yan. Dahil dyan sa unahan, posible dyan po itatayo. Yung yan na, delikado. Binabanata na yung drone natin. Posible dyan sa unahan, itatayo yung toll gate. Papasok rito sa toll gate nitong Santo Tomas Interchange. Papasok na po rito papuntang Macban. Ayan po mga bayan. So ayan na po yung mismong mga girder. Matagal na po yan tapos yung girder na yan para rito sa gagawin tulay. So ito yung sa kaliwa, yung may damtak na dumaan. Diyan po tayo dadaan kung galing tayong Maynila. At sa bandang kanan naman, tinubuan na ng mga damo sa right side banda. Yan na po yung galing ka ng Lucena or San Pablo, paluwas ka ng Maynila. Pakanan po ang Maynila ha, pakanan po. Ayan po. Kitang-kita na po natin yung pinaka-interchange, no? Pinaka-trumpet design dito sa Santo Tomas Interchange mga kabayan. So, nasa 80% na ang tapos mga kabayan. So, posible ito na makahabol sa partial operation bago magpasko. Sana nga po. Hindi ko po sinasabing yan na po yung eksaktong petsa mga kabayan. Abang-abangan lang natin, no? So, sa bandang kaliwa, ayan na po yung bagong latag. 2 lane, mga kabayan. Dahil doon sa unahan ay simentado na yan. Nasa mga 30 or 40 meters kompleto sa circle na yan. So, ayan na po yung 2 lane ay naidugtong dyan sa tulay. At dito naman sa baba natin. Sa baba natin, mga kabayan, ay napakalapad po yan dyan sa portion na yan, no? At ngayon, narito na po tayo sa area ng geothermal para masilayan ninyo rito mga bayan yung progress. So yan na po sa bandang kaliwa, kaharap sa ating kamera, yan na po yung mismong bundok noon na matarik din. So sa ngayon wala nang bundok. Patag na, nakaalayan na po ito mga kabayan, kaya ito na lamang po ang paspasan ngayon ang paggawa, no?
halos lahat ng heavy equipment ng gym ko ay narito na po sa mismong package A sa portion ng Barangay Makiling at dito sa geothermal. So ayan na po yung mga dump truck mga kabayan na maghahakot dyan sa lupa dahil itong pangalawang bundok dito sa area ng Barangay Makiling ay yan na lamang po ang hadlang. So kaya minamadali nila ito, posible pag linggo may pasok ito. Ngayon Sabado, dahil pag maabutan ito ng June mahabayan na babaklas pa sila ng lupa dyan, ay alam naman natin pag tag-ulan na ay napakadulas na yung daan. Mahihirapan po ang mga heavy equipment dyan pag akyat. So dapat pagdating ng baka ngayong week na ito ay matapos na yan, patag na yan dyan sa porsyon na yan mga kabayan. So dito sa baba konti, gagawa sila ng tulay dyan dahil may creek dyan, may malalim yung creek dyan mga bayan. Ayan po yung may dump truck. So posible ngayong week na ito ay matapos na yung portion na yun mga bayan. Kaya minabadali yung area na yan. So dito magkakaroon ng tulay sa baba natin. Oh. Grabe rin po yung poste dyan at mabangin dyan mga bayan, bangin sa portion na yan. Bakit kaya hindi pa nila binuhusan yung mismong portal beam dyan sa dalawang poste na yan? So yan po yung kabang-abang mga kabayan, no? So ito na lamang po, no? Ito na lamang po ang bundok na ito dahil yung isang bundok sa portion ng Santo Tomas ay na po doon mga kabayan ay tapos na. Patag na siya. So itong bundok na lamang ito mga kabayan ang minamadali sa ngayon dahil kapag maabutan to ng tag-ulan, mahihirapan yung mga dump truck sa pag-akyat dyan. So ayan na po, medyo paakyat na po konti. So yan na po, i-level na po yan mga kabayan papunta dito sa baba. So kanina sa kabila tayo doon, no? So papunta tayo rito mga kabayan. So pakiusap po sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell, yung all mga kabayan, nang sa ganon pag may bago tayong update rito sa SLEX-TR4, sa mga content natin, PNR at Marikina Flood Control, mayroon kayong ma-notify kayo, no? So ayun po, umuusok na yung baba, oh. Grabe, ang daming heavy equipment dyan mga bayan. Magkabilaan doon po sa side sa Makiling at dito sa may geothermal. Talagang magkabilaan na po yung mga heavy equipment. Full blast na po yan mga bayan dahil sana ay ito'y makahabol. Di umano ito ay bubuksan partial operation bago magpasko. Sana ito ay magkatotoo mga kabayan dahil yung area na yan ay nakaprepare na rin po. So yung poste dyan sa gagawin tulay, bali 2 portal beam pa ang bubuhusan dyan. So ang ibang mga heavy equipment ay nagka-traffic na. Dahil yung doon sa taas pababa na dahil may mga karga na pong mga buhangin. So yung mga buhangin na yun mga bayan, tinatambak din nila doon sa portion ng Barangay San Pedro, malapit doon sa Macban Interchange. Dahil doon sa Barangay San Pedro, Santo Tomas mga bayan ay yung may mga subdivision doon na demolish. Kaya itong mga lupa dito, doon nila tinatambak. At yung Barangay San Pedro, magkakaroon doon ng tulay din po. Papasok sa mga subdivision doon. So kita nyo man mga kabayan, no? Yung mismong mga heavy equipment dyan talagang full blast na. So posible ito bukas linggo may gawa pa rin to mga kabayan. Dahil sasamantalahin nila yan na maganda ang panahon. Kaysa maabutan ng tag-ulan ay mahirap.
mahirap makaakyat yung mga heavy equipment dyan. Actually, yung portion na yung dalawang bako doon sa dulo mga kabayan, nakaalay na yun doon sa dulo, lampas ng isang bako sa dulo na may sa unahan konti, may kulay puti. Bis course na yan. So kahit ulanin pa naman, panang husto ay hindi na mabulaho yung mga dump truck dyan na papasok. Dahil doon sa kabilang side sa Makiling, Barangay Makiling ay sa isang subdivision doon, mayroon na siyang mayroon ng bis course. Mautak talaga yung mga engineer Talagang advance mag-isip. Ayan Kita niyo mga bayan. Sobrang lalim pala Ang lalim yung natanggal na lupa dyan sa portion na yun mga kabayan. Matarik yung bundok na yan, malaki. Ayan So, sa bandang kaliwa, malabo na landslide dyan. Sa gawing kanan, dahil medyo mabato. So, yan lang po mga bayan. Abangan po ninyo yung ating susunod pang mga update rito sa SLEX TR4. Maraming salamat. God bless.